Isang magandang araw sa inyong lahat, kapatid, kapuso, kapamilya. Narito naman ako para sa isa na namang mainit at yumalagablab na episode para ipamahagi ko sa inyo sa araw na ito. At samahan ninyo ako simula ngayon hanggang sa matapos ang aking video. Dahil pag-uusapan natin ang buhay ni Francis Leo Marcos. Kung ano na nga ba ang kanyang sitwasyon ngayon at bakit ba nagkaroon siya ng mga ilang mga akusasyon o mga kaso na kanya pong kinakaharap sa kasalukuyan at ano po ba ang kanyang mga mali. May mali nga ba ang ating pong idol si Francis Leo Marcos? Tara na at panoorin natin ang isa pong episode ni Idol Raffy Tulfo sa kanya pong programa na Raffy Tulfo in Action, na kung saan itinag po siya ng ilang pong mga netizen upang pong pag-usapan ang naging sitwasyon ni Francis Leo Marcos kung bakit ngayon naroon siya sa National Bureau of Investigation hanggang sa mga oras na ito. At tara na, panoorin natin. Doon naman sa kasong kung siya ba talaga ay Francis Leo Marcos o Norman Mangusin. Sa interview sa kanya sa tanggapan ng NBI na panood ko kahapon, sinabi niya doon sa mga nagtanong, itanong daw sa nanay niya kung bakit siya ay Francis Leo Marcos. May punto nga naman siya. Dapat pagbigyan ng NBI ang kahilingan ng FLM na tanungin ang nanay niya. All the NBI has to do is invite his mother to the NBI to shed light kung bakit siya naging Francis Leo Marcos. Now, pagdating sa NBI at tinanong yung nanay ni FLM kung ang tatay niya ba talaga ay si Pacifico Marcos dahil yun po ang kumakalat sa balita, then all the NBI has to do is i-verify yan sa NSO. At titingnan ngayon sa birth certificate na ma-obtain nila sa NSO kung talagang nakapirma doon si Pacifico Marcos as the father of Francis Leo during birth. Now, kung nakapirma, i-check yung signature doon sa mga available records sa signature ni Mr. Pacifico Marcos. Now, kung walang signature yan, then invalid po yung paggamit ni Francis Leo ng kanyang pangalan. Now, kung ganon, bakit hindi yan nakita ng Philippine Statistics Authority? Meron pang isang way kung papaano ang isang tao makapalit ng kanyang pangalan ng legal. Yun ay pumunta siya sa korte para i-request sa isang judge na palitan ang kanyang pangalan at yan ay pagbibigyan ng judge kapag meron siyang valid reason. Isa sa mga valid reason dyan ay kung ang kanyang pangalan ay mabaho at naging dahilan na para siya ay palaging tinutukso o binubuli. Example, Peryong Maharot, napakabaho ng pangalan niyan at gusto niyang maisalin yan sa Perry Inosente, then the judge will grant his request. Now, kung yan talaga itinahak na rota ni FLM from Norman Mangusin, na yan kasing kumakalat na balita na siya ay Norman Mangusin, from Norman Mangusin to FLM, then dapat hanapin kung saang korte niya ipinail yung change of his name. At kapag hindi yan ang rota na tinahak niya para siya ay maging FLM from Norman Mangusin, then panibagong problema. Ang tanong muli, paano nakalusot sa Philippine Statistics Authority na maisalin ang kanyang pangalan from Norman Mangusin to FLM o Francis Leo Marcos? Kung lumilitaw na wala doon sa dalawang nabanggit kong ways na para siya ay maging Francis Leo Marcos, then ito ang magiging problema. Pakipaliwanag. Ayon sa ating revised penal code, pinaparusahan ang hindi paggamit ng iyong totoong pangalan o ang formal na charge ay ang concealment of real name. Tumataas ang penalty ng krimen na ito kapag ang concealment of real name mo ay ginawa upang makatakas sa mga legal na utos ng korte. For example, Person A, inisyuhan ng warrant of arrest under sa pangalan niyang isa, ay gumamit ng pangalan niyang pangalawa upang makaiwas sa execution nito. Tumataas ang penalty. Ngayon naman, kahit hindi ka nagtatago sa batas, mali pa rin na gumamit ng pangalan na iba. Kasama pa rin siya sa prohibition ng concealment of real name. Malaki ang halaga ng totoong pangalan sa ilalim ng batas dahil ito ay ang ating identifying mark at kaya tayong kasuhan at gumawa ng kontrata sa ilalim nito. Kaya tulad ng sabi ni Idol Raffy, kailangan nating dumaan sa korte para mapalitan ito. Pag hindi tayo dumaan doon, delikado. Yan po, napakinggan at napanood natin ang mga pahayag ni Idol Raffy Tulfo. At salamat Idol Raffy Tulfo
sa malinaw, maliwanag na kwento upang pong kami ma-enlighten doon po sa mga kinakaharap na problema ni Francis Leo Marcos. At bago ako magtapos, syempre, magkukomento din ako. I-share ko din sa inyo ito. Sana, hindi niya ito ginawa ni Francis Leo Marcos. Kahit po napakinggan o panood nyo na ito sa video ni Idol Raffy Tulfo, pero magbibigay pa rin ako ng munting mensahe para sa inyong lahat. Samahan niyo pa rin ako hanggang sa matapos ito. Isa po sa nakita ko po talagang malaking problema at maging hamon po sa buhay ni Francis Leo Marcos ay yung paggamit niya po o paggamit o pagpalit. Paggamit at pagpalit ng pangalan. Pagpalit ng pangalan at paggamit ng pangalan. Sa pangalan nung nagsimula kung saan siya kinikilala ng kanyang pamilya ay yung pong pangalang Norman Mangusin. At ayon nga sa kanya ay pinalitan ng kanyang nanay from Norman Mangusin to Francis Leo Marcos. Ano kaya sa palagay niyo mga kababayan ko? Kapatid, kapuso, kapamilya. Kasi kung ako tatanungin, ano kaya? Gumagawa ako ng mga eksperimento dito na mga pangalan, apelyido, na mga sikat, kinikilala na dating tumakbo ng Pangulo, natalo, at tumakbo ng Pangulo, nanalo, na Pangulo natin ngayon. Ano kaya sa palagay ninyo? Palitan natin yung apelyido niya na gamitin nating Francis Leo Rojas. Ayan na naman kayo. Huwag naman kayo magalit. Eksperimento lamang ito. At siyempre si dating senador, Rojas, hindi rin siya magalit sa akin. Kasi nga po, kwentuhan lamang ang atin. Gusto ko lamang maging masaya tayo. Kayo namang mga followers niya galit ka agad. Diba? Okay, huwag naman. Peace. Peace tayo. Ito, pangalawa. Ito yung sikat na sikat. Hanggang ngayon, dahil sinabi ko nga sa inyo kanina, na ano kaya kung gamitin natin yung tumakbo at nanalo at Pangulo sa kasalukuyan. Na yung taong tinatawag natin came from the south, from Davao City, Mindanao. May tapang at malasakit si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pangulo, ito'y kwento lamang Ano kaya mga kababayan ko, kapatid, kapuso, kapamilya, gamitin natin Francis Leo Duterte. Hindi po pwede yun. Mas lalo siyang magka-problema. Diba? Pero heto, may naisip ako. Walang magagalit dito. Yako, walang magagalit sa pamilya, walang magagalit sa mga tao. Dahil bakit? Walang magrereklamo. Ito ang dapat mong gamitin. Idol, ito pakinggan ninyo, mga kapuso, kapatid, kapamilya. Francis Leo Sibial. Francis Leo Sibial. Nagalit. Oo. Wag mong ilipat. Huwag ka maglipat. Steady ka lang. Kaibigan. Sa bagay, hindi gagamitin ni Francis Leo Marcos yan. Bakit? Hindi naman kilala yan. Saan bang galing ang apelidong yan? Diba? Masintabi po sa mga lahi ko. Hindi kasi tayo kilala, kaya ayaw. Yun naman ang mga sinasabi ko lamang na sana kung ito ang ginamit mo, malamang hindi magrereklamo ang pamilya ko. Meron kayang pamilya ko magrereklamo? Palagay ko, wala. Maraming salamat dyan. At ito, pangalawa yung pong tinatawag niyang Mayaman Challenge. Dito siya, isa ito sa nakikita ko pong butas kung bakit nag-uminit ang kanyang pangalan. At bakit siya sumikat? Dito nagsimula ang pagsikat ni Francis Leo Marcos sa Mayaman Challenge. Hinamon niya ang mga mayaman upang magbigay ng katulad niya, tumulong sa mga kababayan nating mahihirap. Pati mga kasamahan niya sa kanyang subdivision o sa subdivision kung saan siya nakatira, hinamon niya. Pero may mga masamang komento laban sa kanya dahil sila ay nainis sa challenge, Mayaman Challenge ni Francis Leo Marcos. Pero maraming salamat doon sa tumanggap ng challenge
kay Idol Francis Leo Marcos sa Mayaman Challenge na marami pong sumabay sa kanya, tinanggap ang kanyang hamon at tumulong sa mga kababayan nating mga tinutulungan. Kaya maraming salamat sa inyo. At isa ito sa mga kaya bakit siya inimbitahan sa tanggapan ng National Bureau of Investigation, yung pong kaso niya na matagal ng panahon na mayroon po siyang warrant of arrest. Yung pong kaso niya sa optometry law, no? Yung pong kaso niya na siya namimigay ng mga libreng salamin sa ating mga kababayan na kapuspalad na gusto ho sanang magkaroon ng salamin upang luminaw, magkaroon ng liwanag ang kanilang mga paningin, ang kanilang mga paningin sa buhay. Diba? Pero mayroon po pala tayong batas tungkol dito at ito po pinakaharap ni Idol Francis Leo Marcos. At hanggang dito na lamang po at napakahaba na po ng ating video. Maraming pong salamat sa inyo at ulitin ko, huwag po kayong magalit at putampo sa akin. Yan lang naman po ang aking mga sinasabi. Iilan po yan sa nakikita kong naging mali sa kanyang buhay. Pero ulitin ko, ikaw, kayo, ako, tayong lahat na mga sumusuporta kay Francis Leo Marcos ay nakikiusap ako. Panalangin natin ang ating idol, Francis Leo Marcos, upang pumatapos na ang kanyang kinakaharap ng problema para naman makabalik siya sa dati niyang mga ginagawa na pagtulong sa kapwa. Hanggang dito na lamang. Stay safe mga kaibigan ko, kapatid, kapamilya, kapuso, at galing natin maglinis ng ating kamay, ating katawan, at galing natin maglinis ng ating tahanan upang kung hindi tayo mapasukan o magkaroon ng problema nitong pandemya na COVID-19. At syempre ho, maraming salamat sa inyo sa mga nanood ng aking video simula hanggang sa matapos ito. Congratulations sa inyo. 2 saludo para sa inyo. At mabuhay ho kayo. Diyos mabalos, dagang salamat, maraming salamat. Mabuhay ang masang Pilipino. God bless, to God be the glory. At kita-kits tayo sa sunod na aking mga video. Huwag kayong magsawa, Please subscribe. Sa hindi pa nag-subscribe, paki-subscribe lamang po ng aking YouTube channel. Huli ka ni Jojo Sibyal. At pakipindot lamang po ng notification bell at paki-like, comment at higit sa lahat share. At marami pong salamat sa mga kaibigan ko sa ibang bansa na sinubaybayan po at pinapanood po ang aking YouTube channel videos. Thank you so much sa inyo. Mabuhay kayo. Kapuso, kapatid, kapamilya. God bless. Kita-kits sa sunod na aking mga video. Mabuhay kayo. Huli ka ni Jojo Sibyal. You have the right to remain silent. Ang programa sa radyong walang sinasanto, walang kinatatakutan, walang kinuurungan sa serbisyo publiko, kalaban ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno at tumutugi sa mga salot ng lipunan. Huli ka!